Magandang araw sa ating lahat. Ito yung last session natin dito sa ating prayer and fasting. Ang ating topic ay the work of the Holy Spirit in the sons of God. At pagkaraan ng topic na ito rin yung kahululian nating pananalangin. Meron tayong gabay na susundin. Pagkaraan ng ating topic, meron tayong prayer time. Ngayon, alam na natin na pagkaraan natin tanggapin si Jesus Christ na Lord and Savior ng ating buhay. Sabi nga ng Scripture, ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. So tayo pinanganak ng Diyos at binanggit para maitatag lamang na tayo anak ng Diyos, ipinagkaloob sa atin ng Holy Spirit. Siya yung tatak ng pagiging anak ng Diyos. So binanggit at merong prinsipyo kung ano yung role ng Holy Spirit sa ating buhay. Ang sabi sa aklat ng Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. So binabanggit dito na ang sino lamang pinangunguna ng Espiritu Santo, sila lamang ang anak ng Diyos. So ito yung totoong prinsipyo na palatandaan na yung taong yon ay anak na ng Diyos. Merong namamahala sa Kanya, may nangunguna sa Kanya, may namamatnubay sa Kanya, yung Holy Spirit. At binanggit, those who are led by the Spirit of God, ano pangungunahan sa atin ng Holy Spirit? Yung buo nating pagkatao. Ang tao ay merong katawan, merong kaluluwa, at merong espiritu. So yung buo nating pagkatao, pangungunahan ng Holy Spirit, yung ating katawan, yung ating kaluluwa, yung ating spirit. So yung pamamahala niya sa kabuuan. At dun sa ating soul, meron din itong tatlong bahagi, mind, emotion, at will. So nice din ng Holy Spirit na pangunahan yung kabuuan ng ating soul, yung ating pag-iisip, yung ating katwiran, yung ating pagpoproseso, pagka meron po mga nagaganap na pangyayari, nice ng Holy Spirit na siya yung mamamahala sa atin. And then sa emotion, nice din ng Holy Spirit na siya yung manguna sa atin sa pagharap doon sa anumang mga nagaganap sa ating buhay. Kapag tayo nakarinig na masakit na salita at maaari tayong maging emotional o maaari tayong mag-isip, nais ng Holy Spirit na tayo pangunahan upang mailagay sa ating puso yung kaayusan at saka yung kapayapaan kapag tayo meron trouble, meron mga matinding pangangailangan, maaari tayong nagwo-worry at tayo nagiging emotional. Nais pa rin ang Holy Spirit na siya pa rin ang siyang mangunguna sa atin. At itatatag na natin, ipapasya na natin na ang Holy Spirit ang siyang mamamahala sa ating emotion. And then doon din sa ating will. May pagpoproseso tayo kung paano natin ginagawa ang pagpapasya. Pagpapasya kapag tayo sa panahon na tayo nag-aaral. Pagpapasya kapag tayo nagtatrabaho. Pagpapasya kapag tayo mayroong pakikitungong ginagawa sa tao. O naman yung gagawin natin na pasya. Maging anuman dito, nais ng Holy Spirit na siya yung magkaroon ng take ng control, pamamahala doon sa ating buhay. At kapag ating ipinasya na siya yung totoong mamamahala na nanlubusan sa ating buhay, may tatatag ng Holy Spirit, anak ng Diyos. Ang Holy Spirit, ulitin ko, ang siyang nagtatatag na tayo anak ng Diyos. At iti magagawa niyang itatag sa atin kapag siya yung nagle-lead sa atin o kaya namamahala o nangunguna sa ating buhay. Ngayon, ang Holy Spirit ay tumira at nagnanais na mag-take ng control sa ating buong pagkatao. Sa 1 Corinthians 6:19-20, binanggit doon, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. So, tinutukoy doon na alam ba natin na ang Holy Spirit na yung nakatira sa atin. Ang sabi, ginawa na ng Holy Spirit na temple yung ating katawan. At ang sabi, who is in you. So, sino rin nakatira sa ating katawan? Holy Spirit. At bakit siya nakatira sa atin? Whom you have received from God. Iti pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sino yung kaloob sa atin ng Diyos? Ang sabi, Holy Spirit. At siya naroon narito sa ating katawan. At ano binanggit? Ginawang tirahan ng Holy Spirit yung ating katawan. Sino yung nakatira sa atin?
Holy Spirit. Siya isang person, isa siyang Diyos. So nakatira sa ating katawang ito ay Diyos. At kapag binanggit natin, siya ay nakatira, yung sinunod na sinabi ng talata, you are not your own, you were bought at a price. So tinutukoy na hindi na tayo ang may-ari ng ating katawan ngayon. Ang may-ari na ng ating katawan ngayon, Holy Spirit. Kung paano sa isang bahay, merong nakatira. Hindi yung bahay ang may-ari dun sa nakatira. Instead, yung nakatira ang may-ari dun sa bahay. So gayon din, hindi tayo ang may-ari sa Holy Spirit. Hindi tayo ang mamamahala sa Holy Spirit. Hindi tayo magpapasya kung paano gagawin ng Holy Spirit na nakatira sa atin. Sa halip, ang Holy Spirit ang may-ari sa ating katawan. Siya na ngayon ang mamamahala. Siya na ngayon ang gagawa. Siya na ngayon ang magdedirect sa ating katawan. Bakit? Siya na ngayon ang may-ari. At ang layunin ang sabi, therefore, honor God with your bodies. Pero paano natin pararangalan ang Diyos sa pamagitan ng ating katawan? Pagka tayo ay nagpailalim sa pamamahala at pangunguna ng Holy Spirit. Pero paano magte-take control ang Holy Spirit sa ating buhay? Ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin para magkaroon ng complete control ang Holy Spirit sa ating buhay? Sabi sa Romans chapter 12, 1-2, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Binabanggit. Ano ba yung true and proper worship? Yung salitang true and proper worship. Ito yung logical, ito yung acceptable na pagsamba sa Diyos o kaya yung pagiging follower ni Jesus Christ. Ano yung pinagagawa rito? Therefore, I urge you, brothers and sisters, dasaroon sa biyaya ng Diyos. Ang sabi, in view of God's mercy sa atin, na tayo iniligtas sa ating kasalanan, tayo ginawang bagong nilalang, ipinagkaloob sa atin ang kaloob na Holy Spirit. Ano yung pinagagawa niya? To offer your bodies as living sacrifice. Ano rin yung iaalay natin sa Diyos? Katawan. Ang nililiwanag na iaalay natin, katawan. Bagamat sa katawan nakatira yung ating soul at saka spirit. Pero ang iaalay natin sa Diyos, yung ating katawan, binabanggit as a living sacrifice. Binabanggit, iaalay natin ito para isang buhay na alay sa Diyos o sakripisyo sa Diyos. Bakit ginamit yung salitang sacrifice? Sa paggawain, pagliligtas ng Panginoon, ang nagagamit lamang ng Diyos ay yung mga sacrifice ng mga anak niya. At ang nanguna rito, si Jesus Christ. Binabanggit na si Jesus Christ, inialay ng Diyos para yung kanyang kamatayan sa krus at pagkabuhay na maguli, maging paraan para mapatawad yung ating lahat ng kasalanan at maligtas tayo. So sa gayon din kaparaanan, ninanais ng Diyos na yung ating katawan ay iaalay natin, living sacrifice. Anong gagawin natin? Nakasacrifice na ito para dalhin yung pagliligtas ng Diyos sa mga tao. So, yung bang salitang sacrifice, may pagkakatuan kasi na yung mga comfort natin, convenience natin, sasacrifice natin para lamang magawa ng Diyos yung layunin niya sa ating buhay. Meron tayong ibang gustong gawin, meron tayong ibang layunin, meron tayong mga pangako o kaya o kaya yung mga pangarap, pero ating sasakripisyo yung mga bagay na yun. Magawa lang natin yung pinagagawa ng Panginoon. Yung susunod ay holy. Yung salitang holy, malinis na buhay. Hindi yung maruming buhay. Hindi immoral na buhay. Hindi yung wicked na buhay. Kundi holy na buhay. Yung nilinis na buhay. Yung buhay na karapat-dapat at kalugod-lugod nga sa Diyos. Ang sabi, and pleasing to God. Yung salitang pleasing to God, nakakalugod sa Diyos. Binanggit sa Scripture, without faith, it is impossible to please God. So kailangan yung buhay natin ay ginagamit natin sa pananampalataya sa Panginoon. At paano tayo magiging kalugod-lugod? Lahat ng bagay na nais ng Panginoon para sa atin, by faith, susundin natin at gagawin yon. At binanggit ito yung pleasing to God. At binanggit, this is your true and proper worship. Pero meron pumipigil sa atin para mapangyari itong pag-aali ng katawan sa Panginoon. At para raw ito magawa, ang sabi sa verse 2, do not conform to the pattern of this world. Ang sabi, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will.
Doon natin makikita na ang sabi rito, pagka tayo nag-alay ng buhay sa Panginoon, hindi na tayo magkoconforme pa doon sa pattern ng daigdig na ito. Yung paligid natin ay na mga taong hindi nananalig sa Panginoon. May pattern ng mundo yung kanilang buhay, yung kanilang pag-iisip, yung kanilang mga gusto, yung mga preference nila, yung mga ginagawa nila. At may posibilidad na dahil sa sila mag-aral natin o kaya kasama natin sa hanap buhay o kaya mga taong nakapaligid sa ating community at ay nakakahalo sa kanila, may posibilidad na sila mag-impluensya rin sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world. Mag-iba na tayo ng pag-iisip. Ang sabi, but be transformed by the renewing of your mind. Hindi na natin gagayahin yung kanilang kaparaanan. Ang sabi, but be transformed by the renewing of your mind. Merong himalang nagaganap pagka tayo nag-isip na, Lord, hindi ko na ito susundin. Hindi ko na gagawin yung kanilang kaparaanan. Hindi ako pasasakop doon sa kanilang ginagawang sistema ng buhay. At ang sabi, but be transformed. Yung salitang transform dito, it is a miraculous act of God. Yung salitang transform dito, ito yung ginagamit na metamorphosis na ginagamit doon sa pagbabagong anyo ng isang uod para maging isang caterpillar. Yung salitang transform dito. So yung salitang transform dito, it is a miracle of God na kapag tayo nag-renew ng buhay, ng ating isip, marirenew yung ating pamumuhay. Ngayon, and then, pagka tayo nagkaroon ng pag-renew ng ating isip, doon lamang natin malalaman ang sabi, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Binanggit na kapag tayo nagbago ng isip, hindi tayo nakiisa sa pattern ng mundo, inialay natin ang ating katawan sa Panginoon bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Panginoon, binabanggit na ang sabi, mararanasan na natin ngayon ang gabay ng Holy Spirit saan? Doon sa good, pleasing, and perfect will of God. So yung will ng Diyos, dinescribe dito, iti perfect. Pagka ginalaw natin ito, pagka nilihisan natin ito, hindi na ito perfect. At kapag lumis tayo rito, hindi natin nasunod o kaya hindi tayo nagpailalim sa pamamahala ng Holy Spirit, hindi na rin ito pleasing sa Diyos. Hindi na rin ito pleasing sa ating sarili. Doon mawawala yung ating kapayapaan sa ating loob. And then, yung ang sabi, kapag tayo ay hindi na sumusunod sa kalooban ng Diyos, o kaya hindi natin nagagawa yung kalooban ng Diyos, hindi na rin ito mabuti sa atin. Hindi na rin ito nakakalugod sa Diyos, hindi rin ito perfect. At ito yung itinatatag lamang dito na ang sabi, yung bang ninanais ng Panginoon na ialay natin yung ating katawan upang makapamahala ang Holy Spirit. Ngayon, bilang anak ng Diyos, kailangan natin makilala yung ating Ama. At paano natin makikilala ang Ama? Sino yung magpapakilala sa atin? Sino nakakaalam at nakakakilala sa Ama? Holy Spirit. Kaya nga siya naparito sa ating buhay upang turuan tayo, ipaunawa sa atin, at ipakilala sa atin yung ating Ama at alin ang gagamitin. Yung scripture, yung salita ng Diyos. Ngayon, pagka tinignan natin, sa ating pang-araw-araw na buhay, ninanais ng Diyos na ating pag-aaralan ng Kanyang salita. Bakit? Ang salita ng Diyos, ito yung lengguwahe ng Diyos. Ito yung lengguwahe ng Ama. Ito rin yung lengguwahe ni Jesus Christ. Kaya madalas kapag kasi meron temptation ang kanyang sinasabi, it is written. Pagka siya nagtuturo, it is written. Pagka siya nagpipray, it is written. So makikita natin ang lingwahe ni Jesus Christ, Scripture, salita ng Ama. At ano yung lingwahe ng Holy Spirit? Salita pa rin ng Panginoon. Yung Scripture, hindi katwiran natin. Hindi yung nakuha nating katwiran sa mundo. Ang lingwahe ng Holy Spirit, ang lingwahe ng Holy Spirit, Scripture pa rin. So, ano magiging lingwahe ng lahat ng ipinanganak ng Diyos? Scripture, nasusulat. Kaya nga tayo ay nararapat na mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya nga itinatag yung discipleship para tayo turuan ng salita ng Panginoon, turuan na sumunod. Bakit? Yun ang lingwahe natin. Yun ang ating uri ng buhay. Yun ang ating magiging batas ng ating buhay. Yun ang ating magiging values. Yun ang ating magiging ugali. Kaya makikita natin, sa ating pagsamba, ang lingwahe, Word of God. Sa ating prayer, ang lingwahe,
Word of God. Sa ating conversation, sa ating kapwa, maging sa pagko-confront natin sa ating mga trial, sa ating mga trouble, o kaya doon sa ating struggle, sa panahon ng temptation, ano yung ating gagamitin na pangharap doon? It is written. Ang lingwahe na natin, mga anak ng Diyos, Word of God. At paano ito magagawa natin? Ang Holy Spirit ang siyang tumutulong sa atin para mapangyari ang bagay na ito. So bilang anak ng Diyos, ito yung sinasabi sa aklat ng James chapter 1 verses 21 to 22 and then verse 25. Ang sabi rito, therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Ngayon, tinutukoy doon sa verse 21, alisin na natin ang alin, yung moral filth. Sino yung kinakausap dito ng sumulat? Believer. Mga believer na ang sabi, alisin yung lahat ng mga immoral o kaya yung mga karumihan sa ating moral. Karumihan sa ating isip, karumihan sa ating pag-uugali, maging yung nakasanayan natin na kaparaanan ng mundo, pati yung mga ginagawa ng mga tao, yung mga young people, yung mga singles, yung kanilang pinanunood, yung kanilang mga expression, yung mga ginagawa nila sa kanilang buhay. At makikita natin maaring accepted na sa atin yung mga nakikita natin nagaganap sa paligid. Yung same-sex, marriage, maging yung pag-iwalay ng mga mag-asawa, yung mga immorality sa ating kapaligiran, maging pinununod natin, kumisan, and doon pa rin makikita natin immorality, pero ang sabi, get rid. Sino mag-get rid of all moral filth? Yung lahat ng marurumi at saka yung evil na siyang gumagawa sa ating kapaligiran. Young people na believer. Single adult na believer. Married people na believer. Yung mga lingkod ng Diyos, yung mga anak ng Diyos. Ang sabi, kanyang itakwil ang lahat ng iyon. And then, ano ipapalit? And humbly accept the word planted in you. Buong kapakumbabaan doon natin tanggapin ang alin? Yung salita. Ano yung ginamit na description? Planted in you. Itinatanim sa atin ang salita ng Diyos. Itinatanim sa ating puso ang salita ng Diyos. Dito natin malilinawan na ang role natin bilang anak ng Diyos, tayo yung sisidlan ng Word of God. Kaya nga maging si Jesus Christ magmula pagkabata, siya grew in wisdom. Pinag-aaralan niya yung scripture. Bakit? Nag-aanda siya doon sa ministry. Ano yung sinisilid niya doon sa kanyang puso? Salita ng Diyos. Kaya nga sabi na scripture, paano maliligtas sa tukso yung isang kabataan kapag araw inilagay sa kanyang puso yung salita ng Panginoon. Kaya binabanggit dito na ang sabi, yung salita ng Diyos which can save you. Ang sabi, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Doon itinatatag na kapag tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, ang sabi, itanim do ito sa ating puso at pagkatapos ang layunin natin, gagawin natin ito. Susundin natin ang nasusulat. Ngayon, kapag tayo nakikinig lamang ng salita ng Diyos at hindi natin ito ginagawa, nadaya tayo. At tatanungin natin, sino nandaya sa atin? Ang sabi, tayo mismo ang dumaya sa ating sarili. Bakit? Yung Diyos nagsalita na sa atin. Hindi natin pinakinggan. At ang nadaya, tayo. At sino nandaya? Tayo mismo ang siyang dumaya sa atin. Kaya lamang binanggit na ano yung application ng perfect law. Ang sabi, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Ang sabi rito, ang salita ng Diyos kapag itinanim sa ating puso, pagpapalain tayo. Kailan magaganap ang pagpapala kapag iti atin nang ipinapractice sa ating buhay. Ngayon, binanggit din sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Binabanggit all scripture, Old Testament at saka New Testament. Ang Diyos daw ang siyang naglagay rito is God-breathed. Meron daw itong espiritu ng Panginoon. Ang sabi,
Ani God-breathed? The Holy Spirit. Ang sabi, all Scripture is God-breathed and is useful saan? Sa pagtuturo, sa pagtutuwid doon sa pagre-rebuke doon sa mga nagkakamali, pagtutuwid doon sa mga nalilihis, and then training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So nakita lang natin ang role natin bilang anak ng Diyos. Malaman natin, may itanim sa ating puso, ma-memorize natin ang mga talata. Bakit? Ito yung ating gagamitin doon sa paglilingkod na ating gagawin sa Panginoon. So, ulitin ko, tayong mga anak ng Diyos, ang sisidlan ng salita ng Diyos dito sa lupa. Kaya lamang ang Holy Spirit, anong role niya sa atin? Sa iyong kapangyarihan upang bawat salita ng Diyos, itatatag niya sa ating buhay. Papapangyarihan niya ito sa ating buhay. At kapag tayo nagsalita, kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, ito'y gagawin ng Holy Spirit. Kaya nga meron signs and wonder. Kaya tayo nakakapagkasat ng demons. Kaya tayo nakakagawa ng healing do sa iba. Kaya tayo nakakagawa ng disciple. Ang ating ginagamit, Word of God. Kailangan natin ng Word of God. Pero paano magtatatag? May tatatag ang Word of God. Ito'y gawain ng Holy Spirit. At narito yung gawain ng Holy Spirit sa mga anak ng Diyos. Number 1 is sanctification. Yung salitang sanctification, ang pakahulugan doon sa Greek word, hagios, ang sabi to separate us from the influence of this world so that we may become exclusively owned by God. So, binabanggit, meron dalawang bahagi doon sa salitang sanctification. Yung una, yung pag-iwalay natin doon sa dati nating buhay. Yung connection natin dito sa kamunduhan. At yun ang unang bahagi. Yung pagtalikod natin sa mga bagay ng mundo. At yung pangalawa, yung pagtatatag ng ating buhay na tayo ngayon ay pag-aari na ng Diyos. Tayo connected na sa Kingdom of God. At ang atin ng ipamumuhay ay yung new life na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ngayon, dito natin makikita na sa panahon ng sanctification ng Holy Spirit, inilagay sa atin ang prinsipyo. Paggawang alagad. Ang sabi nga, ito rin yung inutos ni Jesucristo, paggawa tayong alagad. So kapag tayo gumagawa ng alagad, ito'y bahagi ng proseso ng sanctification. At ang layunin ng sanctification, ng discipleship, ay to make us into the image of Christ. Ang sabi roon, tinutukoy doon, nilalayon ng Diyos na tayo mahubog pabalik sa anyo ni Jesucristo. So, alam din ng Holy Spirit kung paano tayo talaga huhubugin. Alam niya, yung isang bago, immature pa ito sa pananampalataya, hindi pa niya madidiscern, ano ba yung tama, ano ba yung mali. So, buong tiyaga at buong gentleness na ginagawa ng Holy Spirit na nagdi-deal sa kanya, na paulit-ulit na siya'y pinangungunan ng Holy Spirit sa paggawa ng tama. And doon yung patience ng Holy Spirit. Hanggang sa siya'y umunlad sa kanyang pagsunod sa salita ng Panginoon. Ngayon, tingnan natin mabuti, balikan kay 1 Peter 1:2. Ang sabi rito, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. Tayo ay pinili na ng Diyos. Napili na tayo. According to the foreknowledge of God. Ibig sabihin, magmula pa sa eternity, alam na ng Diyos kung sino tayo at ay kanyang pinili. So, yung pagkakapili sa atin ay hindi nanggaling sa atin, kundi biyaya ng Diyos. And then binanggit, pagkaraan tayo mapili ng Diyos through the sanctifying work of the Holy Spirit. Gumagawa ang Holy Spirit sa atin, nililinis tayo, pinapagimbanal tayo, inaalis tayo sa masamang uri ng pamumuhay. At ang layunin, to become obedient to Jesus Christ. Maging masunurin tayo kay Jesus Christ. So, paano tayo makakasunod doon sa Panginoong Jesucristo? Kailangan natin ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay siyang gumagawa para tayo magkaroon ng power against temptation. Maging kay Jesus Christ, pagkaraan niyang tanggapin ang kaloob na Holy Spirit. Ang sabi sa Luke 4:1-2, He was led by the Holy Spirit in the wilderness. At doon dumating yung tempter. For 40 days, paano hinarap ni Jesus Christ yung tempter? Ang layunin ng tempter, iangat yung pride ni Jesus Christ. Magkaroon ng pride si Jesus Christ.
para siya sumuway sa Diyos, para siya sumuway sa Ama. Pero paano harapin ni Jesus Christ yung pride na ninanais na iangat ng devil sa kanya? Siya nagpakumbaba. Pero paano siya nagpakumbaba? Siya pinangunahan ng Holy Spirit siya, prayer and fasting. At nung kanyang gawin ito, siya naging matagumpay doon sa ipinagagawa ng tempter. Hindi siya nagkasala. At siya nakasunod sa Diyos. At ulitin ko, sa bawat utos ng Panginoon, meron doong pumipigil sa atin, yung tempter. Pinipigilan tayong sumunod. So ano yung gagawin natin? Pagka tayo nagtagumpay sa tempter at tayo ay hindi pumasok sa tukso, makakasunod tayo sa Diyos. Kay Jesus Christ, kung siya nagkasala, hindi na siya makakasunod sa Diyos. At kung siya nagkasala, hindi na niya magagawa yung pinagagawa sa kanya ng Ama. At kung siya nagkaroon ng kahit isang kasalanan, hindi na siya karapat-dapat na maging isang Kristo. Kaya lamang ang kaibahan natin yun. Kung tayo man ay magkamali, kung tayo man ay magkasala, may palagian na biyaya ang Diyos sa atin. Patuloy tayong nililinis ng dugo ni Jesus Christ. Kaya yung Holy Spirit ay siyang nagbibigay sa atin ng power upang mamuhay tayo na sumusunod sa Panginoon at mapagtatagumpayan natin ang lahat ng tukso sa pamagitan ng Holy Spirit. Ngayon, ang Holy Spirit ay siya'y buong hinahon o kaya gently, kinokorek niya tayo pagka tayo nagkamali. Dinadala niya ulit tayo sa Ama. Kaya nga binanggit sa 1 John 1:9, kapag tayo nagkasala, ang sabi, confess. Sapagkat ang Diyos ay matuwid at banal, patatawarin tayo sa ating lahat ng kasalanan. Lilinisin pa tayo sa ating lahat ng kalikuan. So nakikita natin, ito yung gawain ng Holy Spirit. Ibinabalik tayo doon sa pagsunod sa Panginoon. Pagka tayo nagkamali, ibabalik tayo sa tama. Pagka tayo nalihis, ibabalik tayo sa tuwid. So nakita lang natin yung layunin ng Holy Spirit. And then, ang Holy Spirit, kasama sa kanyang pagiging sanctifier o kaya nagsasanctify, siya yung nagtuturo sa atin. Sa bawat believer, ang sabi nga sa John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. So, binabanggit dito, ang Holy Spirit, siya pinadala sa pangalan ni Jesucristo mula sa Ama, ang kanyang gawain. Magtuturo siya ng lahat ng bagay tungkol sa salita ng Diyos. Bakit? Naunawaan niya, nalalaman niya ang espiritu ng salita ng Diyos. And then bring to your remembrance all that I have said to you. Itong bagay nito, sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Kaya lamang sa atin namang application, kung ano itinuro na sa atin ng Holy Spirit, yun din ang kanyang papaalala sa atin. Kung ano yung mga nagawa natin sa devotion, yung mga na-memorize natin talata, yung napag-aralan natin doon sa mga lesson, yung mga narinig natin sa preaching, ipaalala ito sa atin ng Holy Spirit. At kailan ito ipapaalala? Kapag tayo nagtuturo, kapag tayo nangangaral, kapag tayo nasa panahon ng temptation, sa panahon na tayo ay emotional, sa panahon tayo nagugulo, sa panahon na tayo merong mabigat na pangangailangan, kapag merong mga nagaganap na iba't ibang pangyayari sa buhay, maging sa panahon ito, may ang Holy Spirit na nagpapaalala sa atin ng mga talata na magagamit natin para pagtagumpayan ang anumang temptation na tayo makasunod sa Panginoon. Kaya nga binanggit din ang Holy Spirit ay guide natin doon sa kabuuan ng katotohanan. Sabi nga ng John 16:13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. So narito dalawa yung bagay na tinutukoy dito, na ang Holy Spirit, gagabayan niya tayo sa katotohanan. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo magiging mali. Hindi rin tayo madadaya ng mga taong nagsasalita ng ibang bagay tungkol sa Scripture. Bakit? Meron tayong Holy Spirit. Siya Spirit of Truth na ginagabayan tayo sa truth. And then, hindi lamang yon, pati yung mga bagay na darating ay ating maunawaan sa dahilan na ang sabi, He will declare to you the things that are to come. So, ang Holy Spirit ang siyang gumagabi sa atin para magawa yun. So, yun ang unang bahagi ng kilos ng Holy Spirit sa atin. To sanctify us, to purify our lives,
to mature us sa ating pananampalataya. At ang layunin ng Holy Spirit, to make us fully obedient kay Jesus Christ. At binanggit doon, every time na tayo magkakaroon ng kasalanan, the blood of Jesus, palagian tayong nililinis. Yung pangalawa ay para natin ma-practice ang love ng Diyos. Ang sabi sa Romans 5:5, sa pag-asa hindi tayo mapapahiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ano raw yung ating itinatatag dito? Merong prinsipyo ng relationship do sa kingdom of God. Love of God. Hindi love ng tao. Love of God. Iti eternal love. At iti umiibig in spite of. Ngayon, binabanggit na dahil sa tayo meron ng pag-ibig ng Diyos, binanggit magagawa na nating ibigin ng Diyos. Kaya yung dalawang utos ng Panginoon ay caught, itong Marcos 12:30-31, magagawa na natin ito. Bakit? Kinikilala na natin na meron tayong pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Ngayon, maging aware lamang tayo na tayo meron ng taglay na pag-ibig ng Diyos sa ating puso, i-activate lamang natin ito by faith. Maging aware lamang tayo, taglay natin ang pag-ibig ng Diyos at iti-iiral na sa ating buhay. Iti-kikilos na sa ating pagkatao. Ngayon, tingnan nyo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So dito, dalawa yung ipinagagawa sa atin na ibigin natin yung ating Panginoon Diyos sa Panginoon Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. So, ang Diyos, magagawa nating ibigin ayon sa sinasabi ng kanyang salita. Ang ating lamang bahagi, manalig. Bakit? Magagawa ba natin yung sinasabi sa talata? Magagawa. Bakit? Isinangkap na sa ating puso yung pag-ibig ng Diyos. And then yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Magagawa ba natin ito? Magagawa rin natin. Bakit? Taglay na natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso. So kapag ka-aware tayo na taglay natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso, magagawa natin. Harapin yung anumang mga ginagawa ng ating kapwa laban sa atin. Kapag ka merong gumawa ng masama, magagawa pa rin natin ibigin sila. Kaya natin patawarin ang kanilang nagawang kasalanan. At kung offensive man yung kanilang pakikitungo sa atin, magagawa pa rin natin silang ibigin. Maging aware lamang tayo na tayo nilagyan na ng Diyos ng pag-ibig sa ating puso. Do you really believe na meron na ang isang believer ng pag-ibig ng Diyos? Ngayon, pagka ating pinansin, yung sinabi ng Great Commission sa atin o kaya yung damdamin ng Diyos sa mga tao, quote ko ulit on John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, he shall not perish but have eternal life. So tinutukoy doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Bakit niya, ano yung sinasabi niya? May pag-ibig ang Diyos sa mga tao. Kaya lamang pag-ibig ito ng Diyos. At sino may taglay ng pag-ibig ng Diyos? Yung Ama. Sino pa? Yung Anak. Sino pa? Yung Holy Spirit. Sino pa? Yung mga anak ng Diyos. Kaya nga kapag ating pinaniwalaan at taglay natin ang pag-ibig ng Diyos, nung sabihin ng Diyos, For God so loved the world, ating sasabihin, kasali ko. Kasama ko riyan. Makikiisa ako sa aking Ama sa pag-ibig sa Diyos. At kapag ating itinatag ito, maunawaan na natin ngayon kung bakit ninanais ng Diyos na iligtas ang mga tao. Maunawaan na natin ngayon. Bakit merong Great Commission? Maunawaan na natin ngayon. Bakit tayo ay nagmamalasakit sa mga makasalanan at ninanais natin silang maligtas? At ano yung ating sasabihin? Taglay ko kasi ang pag-ibig ng Diyos. At sino yung nag-aangat ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Sino yung kumikilos para atin itong may pagtagumpay na magawa sa ating kapwa? Holy Spirit. Ang Holy Spirit kumikilos sa atin para magawa natin, ibigin, yung mga hindi kay ibig-ibig, yung mga mahirap na gawin. So yung pag-ibig ng Diyos, it is a supernatural emotion. Hindi ito natural emotion. Nasasabihin ko natin, hindi ko kayang ibigin yan, hindi ko nararamdaman. Hindi ko kaya. Kaya lamang kapag binanggit natin hindi ko kaya, bumababa tayo sa natural. Pero kapag tayo nanampalataya, pumupunta tayo sa supernatural.
magagawa nating ibigin yung mga kaaway natin. Yung nagsalita sa atin na masakit, yung naka-offense sa atin, yung hindi natin nagustuhan. Nagagawa nating harapin na may kapayapaan yung mga hindi natin nagustuhan na pangyayari. Yung mga bagay na nagpahirap sa atin, magagawa nating tanggapin ang mga ito. Bakit? Taglayin natin ang pag-ibig ng Diyos. So, ito yung tinutukoy natin. Yung sino nagdadala ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga anak ng Diyos, Holy Spirit. Kaya nga kapag kapuspos ng Holy Spirit ang isang believer, nagagawa niyang ipag-pray yung mga makasalanan. Patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yung pangatlo ay yung prayer. Ang sabi kasi doon sa Romans 8:26-27, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Holy Spirit ay nananaing para sa mga banal sa paraang hindi magawa ng pananalita. Ngayon doon itinatatag na yung Holy Spirit ay kumikilos sa atin upang pangunahan tayo sa prayer. At ulitin ko, ano ang lengguwahe? Doon sa prayer, Word of God ulit. Ito yung lengguwahe ng Holy Spirit. At paano tayo pangungunahan ng Holy Spirit doon sa prayer? Yung mga bagay na kalooban ng Diyos, kaya nga binanggit sa 1 John 5:14-15. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin. Kung itinaayon sa Kanyang kalooban at dahil alam natin pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Sino nagtuturo nito? Si John, isang apostol, isang alagad ni Jesucristo. Ngayon, ang kanyang binanggit, tingnan niyo yung truth na tinutukoy. Hindi tayo nag-aatubili. Meron tayong confidence, katiyakan sa ating paglapit sa Diyos pagka tayo nagpipray. Dahil alam natin, ibibigay niya yung anumang hingin natin. Ano yung hingin natin? Naalala ni John yung kanyang itinuro o yung sinabi niya na sinabi ni Jesucristo. Ano man ang hilingin ninyo sa pangalan ko, gagawin ko. So yun ang kanyang tinutukoy dito na anumang hingin natin, ibibigay niya kung itinaayon sa kanyang kalooban. So yung isang alagad, isang anak ng Diyos, siya nakikisa sa kalooban ng Diyos. Yung kanyang prayer, hinahanap niya yung kalooban ng Diyos. Sa kanyang pamamagitan, hinahanap niya yung kalooban ng Diyos. Sa kanyang request, hinahanap niya yung kalooban ng Diyos. Bakit? Anak siya ng Diyos. At ito yung prinsipyo na itinatatag sa kanya ng Holy Spirit. Gagabayan siya doon sa katwiran at katotohanan ng kalooban ng Diyos. At kapag tayo nananalangin, alam natin, pinangungunahan tayo ng Holy Spirit, meron na tayong confidence. Darating yung ating kahilingan. Meron tayong katiyakan, darating yung ating kahilingan. At alam natin yung prinsipyo, kapag tayo nanalangin, maniwala tayong matatanggap natin. At matatanggap nga natin. Sino nagtatatag ng katiyakang yaon na matatanggap natin? The Holy Spirit. Hindi yung ating psychology, hindi yung positive thinking natin. Hindi yung ating pagsasabi lamang na tutugon ang Diyos, kundi yung Holy Spirit na kumikilos at gumagawa sa panahon tayo nagpe-pray, ang nagtatatag, na alam na natin, ibibigay ng Diyos yung ating hiniling. Bakit? Nilid tayo ng Holy Spirit doon sa ating prayer. Ngayon, kaya nga makikita rin natin, doon sa pagka tayo pinangungunahan ng Holy Spirit sa prayer, ang atin talagang itinatatag, your will be done, not my will be done. Makikita lang natin, those who are led by the Holy Spirit, every time na siya magpipray, tulad siya ni Jesus Christ, not my will be done, but your will be done. So nakikita natin yung pagtatatag ng Holy Spirit sa prinsipyo, na yung buong buhay ng anak ng Diyos ay kanyang itatatag yung kalooban ng Diyos ang mangyari. So, ulitin ko, anilingwahe ng Holy Spirit in prayer, the Word of God. Maging sila Elijah, nung sila nagpipray, ang kanilang tinatatag, Word of God. So, yung mga lingkod ng Diyos, doon sa Old Testament, ang kanilang prayer, ang naman, yung kalooban ng Diyos. Yung pang-apat, yung Holy Spirit ay siya nagkakaloob sa mga anak ng Diyos ng power at boldness in proclaiming the Word. Ang sabi, kasama rito yung pagtuturo natin, pangangaral natin ng Word of God, paggawa natin ng signs and wonder, ang Holy Spirit ang nagkakaloob sa atin ng power at boldness sa pagpoproclaim ng salita ng Diyos. Ngayon,
Sabi sa John 15:26-27, ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan, nasusuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa kasama ko na kayo. Ang sabi, pagkaro dumating na yung Holy Spirit at siya na yung nangunguna sa ating buhay, magpapatotoo siya tungkol kay Jesus Christ. At kapag ka nagpatotoo ang Holy Spirit sa ating loob, meron tayong patotoo sa ibang tao. Magpapatotoo rin tayo tungkol kay Jesus Christ. At iti merong conviction. Bakit? Sinabi ng Holy Spirit sa ating loob. Nagpatotoo siya sa ating loob tungkol kay Jesus Christ. Kaya meron tibay, meron lalim. Yung ating conviction na yung ating patotoo, iti totoo. Kaya nga, binabanggit ito at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin. Ngayon, nakikita lang natin na maaaring may mga believer na nagtatestify tungkol kay Jesus Christ. Kaya lamang dahil sa kulang ng prayer o kaya hindi siya nakikipag-fellowship sa Holy Spirit, ay wala sa kanyang testimony ng Holy Spirit sa kanyang loob. So, ang kanyang pagsishare ng gospel out of marahil duty o kaya dahil sa nabanggit lamang sa kanya na gawin. Kaya lamang mababaw yung pagpapatotoong yan. Bakit? Ang malalim na pagpapatotoo o kaya merong conviction na patotoo kapag ka nagpatotoo mo na ang Holy Spirit sa kanyang puso, sa kanyang loob. Every time na tayo ay magdadala ng salita ng Panginoon, ninanais ng Holy Spirit siya mismo ang magpapatotoo sa ating loob. Ngayon, makikita rin natin paano in-apply ito ng mga alagad. Doon sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 4, yung mga alagad ay binabantaan dahil sa kanilang pagdadala ng salita ng Panginoon. Sila'y pinatitigil. At si Pedro ay nagpahayag, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Kaya lamang pagka ating pinansin, sino yung nangako at nagpahayag, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao? Si Pedro. Meron tibay yung kanyang paninindigan. Kaya lamang maalala natin si Pedro, nung bago dumating ang Holy Spirit, nagbigay rin ng isang paninindigan. Nung bago hulihin si Jesus Christ, ang sabi niya, Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita itatatwa, ang sabi niya. Kahit na ako patayan, ang sabi niya, hindi kita itatatwa. Kaya lamang, hindi niya nagawa yung kanyang paninindigan ngayon sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling kakayanan. Sapagkat nung siya ay kausapin ng isang babae, nawala yung kanyang tapang, nawala yung kanyang kakayanan. So yung kanyang paninindigan na hindi niya itatatwa si Jesus Christ. Baliktad ang naganap. 3 times niyang itinatwa si Jesus Christ. Pwede rin mangyari sa atin. Na mayroong pagkakataon, itinatatwa ng ating pamumuhay na si Jesucristo yung ating Panginoon. Na si Jesucristo na yung ating Panginoon na tagapagligtas. Itinatatwa ng ating pagsasalita o kaya ng ating ginagawa na si Jesucristo yung namamahala o kaya ang Panginoon natin at ang Holy Spirit ang nangunguna sa atin. Marahil ang dahilan lamang. Hindi pa kumikilos ng lubusan ng Holy Spirit sa atin o hindi siya ang siyang naglilid sa ating buhay. Kaya lamang nung pagkaraan ipahayag ni Peter, yung kanyang paninindigan, ngayon bumalik siya sa kanyang mga kasamahan, kinalap niya mga kapatiran at sila nagsipag-pray. At narito yung kanilang sinabi sa prayer. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong mga kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ano yung kanilang kahilingan? Ang sabi, Panginoon, pinagbabantaan nila kami, tinatakot kami. At kami naman ay nagpahayag, susunod muna kami sa inyo, bago sa tao. Kaya lamang, tulungan mo kami ngayon na iyong alipin, na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Gumawa ka rin ng mga milagro at kababalaghan sa pangalan ninyo. At pagkatapos nilang nanalangin, ang sabi, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Nakikita natin yung power, yung boldness ng pangangaral ng salita ng Diyos.
Saan ito manggagaling? Kapag ka nangunguna ang Holy Spirit sa atin. Pagka siya ay namamahala na sa ating buhay. Kapag hiningi natin na ang Panginoong Hesukristo ay siyang mamahala sa ating buhay sa pamagitan ng Holy Spirit. Ngayon, meron din binanggit ang Panginoong Hesukristo doon sa mga alagad, yung role ng Holy Spirit kapag sila pinapersecute. Doon sa Matthew 10:17 to 20. Mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo darakpin at isasakdal sa mga Sanhedrin, hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga at dadaling kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod nyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Nakita natin, sa pagdadala ng salita ng Diyos, may opposition. Sa pagdadala ng salita ng Diyos, merong hirap na dadaanan. Merong mga mabibigat na pagsubok. Meron pa rin na, sabi rito, darakpin, sasakdal, hahagupitin, pahihirapan. Dahil sa pagpapatotoo natin sa salita ng Panginoon. Kaya lamang, ano yung sinabi ng Panginoon doon sa susunod? Sa pagkakataong yon, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayong magpapatotoo sapagkat itikusang ipagkakalob sa inyo, hindi kayo ang magsasalita, kundi yung Espiritu ng inyong Ama magsasalita sa pamamagitan ninyo. So anong role natin? Tayo yung tagapagdala ng salita ng Diyos. At sino yung mangunguna sa atin? Sino magkakalob sa atin ng salita? Yung Holy Spirit. Siya yung teacher natin. Siya yung magre-remind sa atin. So doon natin makikita na ang Holy Spirit ay siyang nagkakalob sa atin ng kakayanan para gawin yung ministry ng deliverance ng Panginoon. Yung paggawa natin ng alagad, yung pagsasanay natin mga alagad, yung paghahanda natin na maraming tao, gawain ito ng Holy Spirit. Pero sino yung uutusan at sino yung makikitang gagawa nito? Tayo na siyang tinitirahan ng Holy Spirit. Ngayon, yung panglima, ang Holy Spirit din ang siyang pumipili at naghahanda at nagpapadala ng mga manggagawa. Siya yung commander-in-chief sa loob ng church. Kaya nga maging doon sa Acts 13:1-4, binanggit na habang nagpipray sila Pablo, sila Bernabes, sila Simeon, Lucio, Manaen. Ang sabi, habang sila nag-aayon at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Holy Spirit, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalakad na. Dahil sinugo ng Espiritu Santo, sina Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Seleucia. Ngayon doon natin itatatag ang Holy Spirit ang siyang mayroong authority sa pagtuturo, sa pagsasanay, sa pagpili ng mga tao. At siya rin ang pumipigil kapag hindi tayo dapat doon magpunta. Maging sila Pablo, pinigilan ng Holy Spirit na huwag mo nang pumunta doon sa lalawigan ng Asia at doon sa Phrygia at Galacia. Pagkatapos sila inutusan na magtungo sa Macedonia. So doon natin makikita na ang talagang gumagawa sa gawaing pagliligtas ng Panginoon, Holy Spirit. Ngayon, in our conclusion, ang priority ng Holy Spirit, yung sinasabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So yun ang ipagagawa niya sa ating mga alagad. Kapag tayo puspos ng Holy Spirit, priority natin ng worship. Priority natin ang prayer. Sabi nga sa 1 Timothy 2:1, una sa lahat, ipaabot natin sa Diyos yung ating petition, yung ating prayer, yung ating intercession at prayer para sa lahat ng tao. So yun ang priority. And then makikita lang natin na ang priority ng Holy Spirit sa bawat alagad, maturuan tayong sumunod. At paano tayo susunod? Kailangan natin magpakumbaba. Lalo't lalo na tayo iniharap sa mga temptation o kaya trial. Anong gagawin natin? May pagkakataon. Yung tulad ng ginagawa ng mga early Christian. Nagpe-prayer and fasting sila. Ngayon, the Holy Spirit is at work in us in every area ng ating buhay. Sino gumagawa sa ating pagkatao? Yung nakatira sa atin. Sino nakatira sa atin? The Holy Spirit. At nais niyang bawat area ng ating buhay, siya yung namamahala, siya yung nangunguna.
in everything we say, in everything we do, maging iti physical, emotional, intellectual, spiritual, maging laban ng ating pananampalataya, maging sa temptation, maging sa ministry, o anumang gawain natin, maging pangkaraniwang buhay natin. Nais ng Holy Spirit, siya yung mangunguna sa atin. Ngayon ulitin ko, ang nakatira sa atin, Holy Spirit, sino siya? Isa siyang person. Isa siyang Diyos. Ngayon, sino nakatira sa ating katawan? Diyos. Ang Diyos ginawang headquarter, yung ating katawan, dito sa daigdig nito, upang gawin ang gawain pagliligtas. At sino yung kanyang utusan? Yung katawan ng kanyang tinitiran. So, ulitin ko, ang nakatira sa atin, katawan, hindi pangkaraniwang tao. Hindi pangkaraniwang person. Hindi rin yung ating sarili. At huwag natin ituturing na si pangkaraniwan. Ang nakatira sa atin, isang person. Isang Diyos. Makapangyarihan. Siya yung ang layunin niya. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, ipupulpil niya ito sa ating buhay at sa pamamagitan ng ating buhay. Ngayon, matutunan natin makipag-fellowship sa Holy Spirit. Ang sabi sa 2 Corinthians 13:14, yung kawali-walihang bahagi, fellowship with the Holy Spirit. Yung salitang fellowship sa Greek word ay koinonia. Yung salitang koinonia, having things in common. Yung pangalawang pakahulugan ay companionship. Yung pangatlong pakahulugan, partnership. So, partner tayo ng Holy Spirit sa gawain pinagagawa ng Diyos. Ngayon, yung salitang siya nakatira sa atin. Meron tayong fellowship sa Holy Spirit. Siya forever nating kasama dito sa katawang ito. Walang iwanan. At kung walang iwanan, laging magkausap. Lagi nating pinailalim sa Holy Spirit yung pamamahala sa anumang bagay na ating gagawin at ipapasya. Ngayon, sa ating ministry time, bago natin gawin yung ating prayer time, para sa huling prayer natin dito sa prayer and fasting, ating kilalanin, ulitin ko, kilalanin natin ang Holy Spirit as a person at isa siyang Diyos. Yung una natin gagawin dito sa ating prayer time ay magpasalamat tayo sa ating Ama na pinagkaloob sa atin ng Holy Spirit. Pangalawa, magpasalamat din tayo sa Panginoong Jesucristo na inialay niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas sa ating lahat ng kasalanan. At sa pamagitan ng dugo niya, patuloy na nililinis ng ating Ama yung ating puso. Yung pangatlo, makipag-usap din tayo sa Holy Spirit. No? Pwede natin kausapin din ang Holy Spirit na ating pwedeng sabihin, Holy Spirit, salamat na kasama kita. Salamat din na hindi mo ko iniiwanan sa panahon na aking may trouble, sa panahon ng temptation, sa panahon na aking bumaksak, sa panahon na aking nanghina, sa panahon na aking nagkamali, sa panahon na aking naabala, o ano man yung nangyari sa akin. Talagang ikaw yung akin, palagi ang kasama, at ikaw yung nagpapalakas sa akin. Salamat sa pagtatatag mo na aking anak ng Diyos sa panahon na aking meron trouble, sa panahon na aking meron temptation. Salamat. Sorry na dati sa prayer, pagka ako nagpipray, nakakaligtaan ko na i-acknowledge ka na kasama ko. Pero mula ngayon, i-acknowledge na kita na ikaw'y kasama ko sa aking buhay. Makikipag-fellowship na ako sa iyo, makikiisa ako sa iyo. Salamat sa tulong na ginagawa mo sa aking pamumuhay Kristiyano. Salamat din sapagkat ikaw ay nagbigay sa akin ng lakas upang pagtagumpayan ko yung tukso. Susunod ako sa iyo. Makikiisa ako sa pagsunod sa kalooban ng Ama at yung kanyang ipagagawa kasama yung Great Commission. Salamat din sa yung ginagawa mo o kaya salamat sa pagkilos mo sa aking ipinapahayag sa prayer at sa ministry. Salamat sa ating Ama at salamat din sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Okay, pwede ba kayong sumunod sa prayer na ito? Tayo makipag-usap sa ating Diyos. Una natin kakausapin yung ating Ama, and then atin din kilalanin si Jesus Christ. Bagamat it is ang fellowships in prayer.
Pero this time, ating i-acknowledge na yung Holy Spirit kasama natin. Bagamat walang nakarecord na prayer na kasama, na kinausap yung Holy Spirit. Pero pagka binanggit natin, yung meeting doon sa Jerusalem, binanggit na pagkaisa namin at ng Espiritu Santo, yung tungkol sa pasya, makikita natin, aware sila, nakasama nila Holy Spirit. Okay, tayo mag-pray. Aming Diyos at aming Amang nasa langit, amin pong pinagpapasalamat na ipinagkaloob niyo sa amin ang Holy Spirit sa pamagitan ng pananalig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na pagkaraang linisin yung ang aming puso. Pinagkaloob sa amin ng Espiritu Santo. Panginoong Jesus, salamat din sa pag-aali mo sa amin, pag-aali ng iyong buhay para kami iligtas sa kasalanan. Ngayong umakyat ka sa langit, patuloy ka na mamagitan para sa amin. At ginagamit ninyo ang inyong dugo para itatag yung paglilinis ng Ama sa aming puso na paulit-ulit kapag kami nagkakaroon ng karumihan at kasalanan. Sa pagkakataong ito naman, makikipag-usap tayo sa Holy Spirit. Ating sasabihin, Holy Spirit, salamat na kasama kita. Salamat din na hindi mo ko iniiwanan, na hindi mo ko pinababayaan sa panahon na ako'y nalulungkot, sa panahon na ako'y may trial, sa panahon na ako'y nagkamali, sa panahon na ako'y nagkasala, sa panahon na ako'y nanghina. Salamat din sa pagtatatag mo na ako'y anak na ng Diyos. Na kapag ka ako'y naharap doon sa mga trial, kaya sa temptation, lagi mo itinatatag, ako'y anak na ng Diyos. Tanggap na ako ng Diyos. Maging sa panahon na ako'y na-reject, inyong itinatatag, ako'y tanggap na ng Diyos. Sorry na may pagkakataon na pagka ako nagpe-pray, nakakalagtaan ko na i-acknowledge ka. Pero mula ngayon, makikipag-fellowship na ako sa inyo. Salamat sa iyong tulong sa aking pamumuhay Kristiyano. Salamat din sa lakas at kakayanang ibinigay mo sa akin, pati wisdom. Kaya ako nagtagumpay laban dun sa tukso at maging dun sa panahon ng pagsubok. Itinatatag ko na ako'y pamahalaan mo, susunod ako sa iyo. Gagawin ko yung ipinagagawa niyo sa akin at yung ipinagagawa ng Ama sa atin. At susunod din ako dun sa plano ng Diyos ng aking Amang nasa langit, yung Great Commission. Salamat sa pagkilos mo sa akin, mga hinihiling sa prayer at yung hinihiling ko dun sa ministry. Salamat sa aming Amang nasa langit. Salamat sa inyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa inyo, Holy Spirit. In the name of Jesus. Amen. Okay. Pagkaraan ito, pwede na tayong dumako sa ating prayer at pagkaraan ng ating pananalangin, ating pasalamatan ng Diyos dito sa 3 days ng prayer and fasting. Ginagawa natin itong prayer and fasting nito upang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. May dulog natin yung ating buhay, may dulog natin yung ating pamilya, may dulog natin yung ating church. At sa panahon ito na mayroong crisis dito sa ating bansa at sa daigdig dahil sa coronavirus, mayroong panganib na nakabanta sa ating buhay. Pero hindi lamang doon sa ating buhay, maging doon sa ating economy at maging pagkaraan ito. Pero inaasahan natin, gagamitin ng Diyos itong sitwasyong ito upang mapangyari ng Diyos yung kanyang kalooban na pagliligtas sa napakaraming tao. Magpakalakas tayo sa ating pananampalataya ngayon. Ingat lamang tayo ngayon. At ulitin ko, ang pinakaligtas na lugar ngayon laban dito sa coronavirus, manatili lamang sa bahay, hindi tayo kakapitan ng salot. Salamat sa inyo mga kapatid sa inyong pakikisa sa prayer and fasting nito. Salamat sa inyo. God bless you all.